Hi friends, narito tayo ngayon sa ancient city of Philippi. You remember na si Apostol Pablo ay naka-receive ng vision kung saan may isang kabataang lalaki na humihingi sa kanya ng tulong upang siya ay pumunta sa Macedonia, at tinake niya ito na sinyales leading ng ating Panginoong Diyos sapagkat gusto sana niyang pumunta sa ibang lugar sa Bithynia, pero parang nire-restrain siya ng Holy Spirit. And so pumunta nga siya dito sa Macedonia, at ang unang lugar na sumpungan ang kanyang ministry ay dito sa Philippi. Itong Philippi ay napakayamang lugar, well-developed, civilized na lugar, sapagkat ito ay dinevelop ng tatay ni Alexander the Great, si King Philip II. At itong bayan na ito ay itinawag sa kanyang pangalan, kay King Philip. So itong bayan na ito ay Philippi. Dito sa lugar na ito, mababasa natin sa Acts chapter 16 na samantalang si Apostol Pablo at saka si Silas ay nangangaral, ay mayroong isang batang babae na possessed by an evil spirit na sumusunod lagi sa kanila at sinasabi na pakinggan nyo tong mga to sapagkat these are the servants of God, ganyan. After few days, medyo nairita na si Apostle Paul for whatever reason, ay yung evil spirit doon sa dalaga ay kanyang nirebuke at pinalayas niya. Ngayon, yung slave owner doon sa batang babae niya, sabi sa Acts 16, ay nagalit sapagkat pinagmumulan niya ng income yung batang babae na yon, yung dalaga, sa pamagitan ng divination, whatsoever, wala na siyang income sapagkat wala na yung evil spirit doon sa bata. Kaya naman, ang ginawa niya, in-instigate niya yung mga tradesmen, yung mga kakilala niya dito sa Philippi upang arestuhin at i-mob nila si Paul. At ayon sa mga Kristiyano ay yung lugar na yon ay siyang lugar kung saan ikinulong si Apostol Pablo kasama ni Silas sa Acts chapter 16. Pagkatapos silang tumanggap ng napakaraming beatings mula sa kanilang mga Roman guards at mula na din doon sa crowd, sa mob. Yun sa Acts 16, ng kalagitnaan ng gabi, si Silas and si Paul, of all the things, dito sa lugar na ito, kumakanta sila kalagitnaan ng gabi. Sila ay nakakulong doon sa pinakamahirap, pinakamasikip na bahagi ng kulungan, at nakapasok pa yung kanilang mga paa sa kahoy. Talagang hindi sila makagalaw. It was a very difficult, painful evening. But instead of them complaining, they were singing dito sa lugar na to, like nakakapangilabot dito sa lugar na to. Kumakanta sila after silang maaresto and after sila na pagbubugbugin at nakakulong sila doon. Kumakanta sila dyan sa lugar na yan. And we know na biglang nagkaroon ng lindol at nabuksan yung pintuan ng mga kulungan, pati yung mga tanikala nila ay nakalag. At pagkatapos ay yung kanilang jailer ay gustong mag-suicide sapagkat iniisip niya as a Roman na yung buhay niya ngayon ang kapalit doon sa mga makakatakas na mga nakakulong dito. Pero sinabi ni Paul, narito kaming lahat at wag mong saktan yung iyong sarili. Kaya sinabi ng jailer nila, anong gagawin ko mga kapatid upang ako'y magkaroon ng kaligtasan? At sinabi sa kanya ni Apostol Pablo ang isang bagay na mapapaalala sa atin sa oras na ito. Ang sabi niya, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw at ang iyong buong sambahayan at maliligtas ka. Ang kaligtasan that night, kung meron lang kaunti, talagang alanganing sitwasyon na, ay walang iba kundi sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. At ang sumunod na verse noon, sila ay naghugas ng kanilang mga sugat at pagkatapos sila ay binautismuhan ni Pablo yung kanyang mga guards na nagkulong, at ilang oras lamang ang nakalilipas ay pumalo sa kanila at nagpasakit sa kanila. Ngayon ay nakapaghatid pa sila ng kaligtasan doon sa mga jail guards na yun. Alam nyo, mga minamahal kong mga kapatid, ganyan ang ating pananampalataya at ang ating buhay. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, piliin natin na magpasalamat.
Piliin natin na lumapit sa ating Panginoong Diyos sapagkat kaya ng Diyos na tulungan tayo kagaya ni Silas at saka ni Paul sa pinaka mahihirap na bahagi at sitwasyon ng kanilang mga buhay. At hindi lang yon, dahil sa kanilang pagpupuri, dahil sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala pa rin sa Panginoon despite sa mahirap na bahagi ng kanilang buhay, yung mga taong nakapaligid sa kanila na bless, na palaya din, sila din ay nagkaroon ng kaligtasan. Naghihintay sa atin ng ating Panginoon na tayo ay maging instrumento niya upang makapaghatid tayo ng pabalita ng kaligtasan sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang Diyos ni Pablo noon ay siyang Diyos din natin ngayon na kayang gumawa ng himala sa ating mga buhay. Because by His power, by His grace, we can live God's Word in this world.